pa rin sa pagpupuri sa ating pamilya, ating katawan, para ang ating spiritual. Patuloy na naging malakas. So, salamat sa Panginoon sa pagkakataon na binigay na naman niya sa akin. Yun ang sinasabi, matagalan ang ikot, so medyo maghintay. No? Kahit mo na talaga na makapagbahagi, dapat ay ready. No? So, alam ko na bawat isa ay talagang handa na. So, bago lahat, ako muna magpasalamat sa Diyos, sa kabutihan niya, sa bawat isa sa atin na hanggang ngayon ay iniingatan niya tayo sa kabila ng mga masamang panahon na paiba-iba, no? May bagyo, may habagat. Pero yun ang malaking pasalamat natin sa Diyos dahil andyan siya, nag-iingat sa bawat isa sa atin. Amen! Napagamat may mga kababayan tayo na salanta, pero nandun naman ang ating mga panalangin. So, bago tayo magsimula, no, iniwang lahat na tumayo. Tayo muna ay mananalangin sa salita na ating Panginoon sa gabi nito. Bago tayo magsimula, hindi ko pagdulanin, manalangin para sa salita na ating Panginoon. Po ay makaupo na. So, ang topic po natin ay pamagat dito ay huwag nating patayin ang oras. Siguro natangayin kayo, bakit hindi naman na-stop yung oras na yan? So, ang iba magsasabi na I'm killing the time, that's why ginagawa ko yung ito. Pero sa ating mga Christian, hindi natin dapat patayin ang ating oras. Halos araw-araw, meron tayong pinapatay na oras samantalang dapat ay binubuhay natin ito. So yan ang dapat natin malalaman. Buksan natin ang ating Biblia sa Ecclesiastes 3:1. Ano ang sabi diyan sa mga ngaral 3:1? Ang lahat na pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. So ito, sinasabi dito, everything on earth has its own time and its own season. So ibig sabihin, ang nakalipas ay nakalipas na. No? Past is past. So, ang future ay wala pa. At ang ating hinaharap ngayon ay ang present na nasa kamay natin. Kasalukuyan, sa Tagalog, yung nakalipa, nakaraan, sa kinabukasan rin naharap, at ang ating binigyan pansin ngayon, ang kasalukuyan. So marami sa mga tao na mahilig hawakan yung past, ibang hindi talaga makalimot-limot sa kanilang nakaraan. No? Meron namang hindi pa nila ininda na today ay nasa ating mga kamay. Hindi tayo dapat ipagmalaki 2 hours from now, 3 hours
sa mga darating na mga araw. So, ang ating pag-usapan ngayon, itong mga paraan na ways to murder time. Hindi ko sinasabi na ito ang gawin natin. Hindi ko sinasabi yun. Kumbaga, sa gamot, hindi ito iniano sa doktor. But ito ang ginagawa sa mga taong mahilig mag-order ng time. No? So, dapat natin naman alamin. So, ang una dito, ulitin ko, ito ang ginagawa sa mga taong hindi nagpapahalaga sa oras. Mahilig na walang iniisip kung hindi yung walang magawa sa buhay. So, ways to murder time, una, live in the past. Yun ang aking sinasabi. You live in the past when you think excessive of the past. Yung parang, kumbaga lagi kang nag-iisip sa mga nakaraan mo, and then sa mga reminisce, yung mga pangyayari na parang sa mga old, sinasabi nila, sabi lang sa mga iba, sorry, marami naman tayong mga sabi daw nila, good old days. Oo naman, hindi ko naman sinasabi na hindi tayo lumingon sa ating pinanggalingan. Ika nga, ang lumingon, ano yung kasabihan na yan? Okay, ang lumingon sa pinanggalingan ay makakarating sa paroroonan. O kung lingon ka naman ng lingon, mababangga ka naman, hindi ka makakarating sa iyong paroroonan. So, ibig kong sabihin, hindi always thinking in the old days na sinasabi. Marami sa mga tao nadala, nasaktan, nasugatan, at ayaw nang mabuhay. Kasi lagi iniisip ang mga nakaraan. Halimbawa sa mga love life niya, siya ay nasaktan, siya ay nabigo. Kaya parang lagi niya iniisip na siya ay nasaktan, siya ay nabigo, ayaw na niyang mabuhay. Meron naman iba, kung siya ay nag-business na lugi, ayaw na niyang mag-ano ulit, ay nalugi man sa mga nakaraan na kanyang naranasan. No? Sa mga, lalo na sa mga pag-ibig, na minsan, ikaw pa rin ang nag-iisip na kung isipin mo na pas, ikaw naman ang umiibig, hindi ka naman umiibig. At doon ka pa rin laging nag-iisip. Di ba? Yung mga live in the past palagi. So, madala, hindi na sila makakabala, hindi na makapag-isip kung ano yung kanyang magagawa sa ngayon dahil nakakulong sa nakaraan. So, ayaw na minsan yung sinasabi natin na nagsasayang ka ng oras kung lagi mo iniisip yung mga hindi mo naman sinasabi na hindi natin iniisip yung ating mga nakaraang mahal sa buhay na ibig sabihin nakunan na sa atin. Hindi naman gano'n. Pero yung kung may pagkakataon na mag-renew ng mga relationship, no, may pagkakataon ka pa, kasi ika nga sabi nila, hindi ko naman sinasabi na mag-asawa ulit si mama. Hindi ko na, siguro hindi naman siya mag-agalit na gano'n. Yung akala ng iba, pag nawala ka na isa, ay tapos na ang buhay mo. Yun, di ba? Parang tapos na. Ang sabi nga, you love to a living. Mahalaga namang inaalala. Kasi ang ating pagpatuloy sa buhay, hindi ibig sabihin na tinagpapaksil tayo sa mga nakaano na. Kasi kahit parang gawin natin, hindi na babalik. At saka, sabi nga sa Biblia, kahit marami nagtatanong kay Jesus, Panginoon, kung marami ka bang iniibig dito o maraming asawa, di ba kung nababasa natin yan? Doon ba sa bilang buhay ay meron din ba? Pero di ba sinagot natin Panginoon, wala na ganyan-ganyan na. Wala na. So, ibig sabihin, ang ating parang kung tayo ay buhay, no? Nandun ang mga pangyayari. Pero ang ibig na kung ipahiwatin, hindi hinihinto ang ating buhay. Kasi kung huminto na, kung ayaw na ng Diyos na ikaw ay umibig ka or magmahal, sana, hindi ka na lang binuhay. Dalawa na lang kayo na wala para tapos na ang pag-ibig na yan. So, I mean is, tuloy pa rin ang buhay habang tayo ay nabubuhay. Amen? Para hindi tayo nagsasayang ng oras. No? Lalo na sa ating paglilingkod sa ating Panginoon.
Tapos, sa sino man o ano man, hanggang doon na ang iyong pangarap sa buhay. At in ways to further timing, then yung live in the regret. Yung lagi mong revive always the past. No? Kung kako sinasabi mo, ako dati, isa akong tawag dito, nagdudroga. Isa akong immoral. Isa akong mamamatay tao. Parang lagi mong inaano sa sarili mo, nagdadol ang nakaraan mo. Yun ang revive past too much. Hindi ka maka-let go. No? Anong sabi sa Ecclesiastes 7:10? Mangangaral 7:10. Do not say, why were the old days better than this? For it is not wise to ask such questions. Sa Tagalog, huwag mong itatanong kung bakit mabuti noong araw kaysa ngayon, pagkat iya'y tanong na walang katuturan. So minsan, di ba love na love natin ang mga, sabi nila, the good old days. The good old days nga, noon, kung gusto natin ng gatak, mag-good pa tayo. Walang instant noon. At sabi nga nila, maganda talaga yung the old days, di ba? Siguro may mga bagay, pero kung sa ngayon, ikaw compare natin, alam na, ikaw pa, kung kailangan mo ng gatak, mag-good pa kayo, eh, mayroon ka naman kabibiling instant na. Dati din, kung gusto mo rin ng makipag-communicate, yun ang sinabi kanila natin kastorat, padali ka ngayon, may cellphone, dati wala. Dati ang kakapal ng mga pamagang ilalagay sa mga matatanda. Kasi the good old days nga. Pero ngayon, gel na mapamuka. Pamaga noon, maamoy mo na yung ano. And then sinasabi nila, the good old days, kasi daw, nakakaano samantala ang ibang mga babae, ang titigas ng mga spray net, patong araw, hindi mawawala. Kasi the good old days na, hindi na yan na nagiging oso. Dati, in the good old days daw, ang simpleng appendix, ang dami na mamatay. Kasi nga, hindi nga magamot, di ba? Unlike ngayon, marami tayong nasisave pa ang buhay dahil may mga teknolohiya na nagtatansin. So, yun ang kung lagi natin iniisip in the old days, hindi na tuloy nakita natin ang mga magagandang nangyayari ngayon. So sabi dito, living in the past is murder of the present. If you always think sa mga nakaraan, parang pinapatay mo ang sa ngayon ng mga pangyayari. And then living in the past is also murder of the future. Kung hindi ka na kasi makapag-iisip ng magagandang mga bagay, kasi ito, nakulong ka sa nakaraan mo. So, minsan, kapag hindi ka na marunong umarap sa realidad, no, na ganito talaga ang nangyayari ngayon, you don't know how to accept, and then hindi na nagiging maganda ang takbo ng buhay mo. So, totoo naman, we always remember in our old days, but selected memory lang tayo. No? So, ang mga magagandang mga bagay lang ang na-retain sa atin. But yung hindi magagandang mga bagay, ano mo na yun? Ignore. Or wag mo nang pilitin pa laging alalahanin. No? So, yan ang mga na parang hindi mo pinahalagaan ang oras. So, ano ba ang nagiging challenge dito? What is the challenge about living the past? Na may challenge dito. Okay, ang ulitin ko, let the past pass. Pulutin ang leksyon, pahalagahan ang magagandang memories, pero tuloy pa rin ang buhay. Amen? Marami tayong mga nakaraan sa ating, lahat tayo may mga experience in the past. Pero, ang sabi dito, dapat natin i-challenge sa buhay natin na ang mga nakaraan ay nakaraan nyo. So, kung meron tayong araw na kukuha, yun na lang ang ating bigyan ng parang reminder sa atin, para hindi na makulit. No? Yung mga hindi magandang mga ano tawag dito, yung mga nangyayari sa ating
buhay. Yung mga bad memories, huwag mo na alalahanin yun. So, tatandaan na lang natin ang mga good memories. So, sa buhay, sabi dito, kaya pala tayo nabubuhay, may pananagutan tayo sa sarili na mabuhay. No? Kung minsan yung iba ay wala na silang pagkakataon na mabuhay, tayong mga nabubuhay, lagi natin isipin, may pagkakataon pa tayo o pananagutan sa sarili para tayo ay patuloy na mabuhay. Amen? So, be thankful for the good, learn from the bad that belong to the past. Yun ang aral na ating matutunan and then move on. Ano ang sabi sa Hebrews 13:5? Be content with what you have. Maging kontento tayo kung anong meron sa atin. Kung dati, madali yung iba sumisikat, pag may sikat, may lubog, ibig sabihin nito, pag may kilala ngayon, dati ang panahon na siya ay lalaos or lulubog. No? Kung tayo, may mga mayayaman na biglang naghihirap, dapat pasalamatan natin na minsan ay nakaranas tayo ng maluwag sa buhay. Kasi sabi nga, be content with what you have. No? Yung iba nga, gusto nga sumikat, hindi na naabutan, talagang bumagsak na. No? Yung iba naman na talagang nakaranas ng sikat at biglang bumaba or ano niya. So, sabi sa Hebrews, be content with what you have. Pasalamat na dahil naabot mo. Yung iba talaga, hanggang pangarap na lang, hindi niya naabot. Diba? So, kung ano yung ating nangyayari sa buhay, ay magiging kontento tayo. Kung sa atin namang pag-ibig, ikaw ay nabigo, nawalan, pasalamatan mo pa rin dahil tayo nakabilang ng pag-ibig. Imin ba sa mga nabigo dyan? No? Na minsan, kung itindihin na parang lagi na yung ano. So, minsan, yun ang natin isipin. Pasalamat pa rin dahil nakaranas tayo ng pag-ibig na yan. Hindi talaga yung parang sinisisi na sa Panginoon, why Lord, ganito. So, ang atin, be content with what you have. So, ang sabi dito sa Ecclesiastes 17, sa una nating binasa, di ba, may mga tinatakda. No? Yung kung ano yung mga nakaraan, tapos ngayon ang harapin. So, kung noon ikaw ay, nung nakaraan, mga nakalipas mo, ikaw ay nagkasala, then, kung ikaw nagkasala, repent. Ano sabi dito? Pag ikaw ay nagkaroon ng mali, correct it. Diba? Kung ikaw nagkasala, magsisi ka. Pag ikaw nagkamali, ituwid mo. Kung ikaw may nagkakamali sa'yo, yung ibig sabihin ikaw ay may nagawang kamalian sa iba, seek the forgiveness. At kung may sambali naman na nagkasala sa'yo, patawarin mo. No? At para hindi tayo nakulong sa ating nakaraan. Amen? Kasi hanggat kung meron hindi tayo napatawad sa ating sarili, ikaw, hindi maging masaya ang buhay mo. Dahil nakulong ka sa nakaraan mo eh. Hindi ka marunong magpatawad. Nakaraan mo na yun. So, ang buhay mo hindi masaya. Dahil nakulong ka pa, you are chained or you are natali ka sa tabi ng iyan, no? Instead na you have the right to be happy, to be enjoy the life God giving you. Yeah? So, habang iisipin mo yan, you die to the past. Bawat nagkasala na hindi mapatawad, nakataling ka pa sa nakaraan, at then, chain connected, no? Galit ka pa, whatever na gano'n. Parang hinahawakan mo lagi ang nakaraan. Kasi hindi ka makapatawad sa nagkasala mo sa iyo. No? So, dapat ang sabi dito sa Philippians 3:13, one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. No? Kung dapat natin gawin, kalimutan ang mga nakaraan at harapin ang kinabukasan or yung present. Hindi yung talagang hawak-hawak mo naman lagi
recycle. Pero ang nakaraan, hindi na yun, balik pa. Kung meron ka mang nakuhang aral na time, no, yun na lang magiging, kung nasaktan ka man, or may aral ka yan, yun na lang magiging gabay mo, na hindi mo na maulit ang mga nagkamali mong nakaraan. No, parang, ano na lang, no? Yung parang, yun na lang ang magiging gabay mo to be successful na kung mabalikan mo na yun, parang leksyon at lesson mo na rin, no? Na hindi mo pala matapatan kasi ito na palang nangyayari sa iyo kasi nakaranas ka na nga, no? So, yun ang sabi niya sa 2 Corinthians 7:10, godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret. But worldly sorrow brings death. Anong meron bang Tagalog dyan? Pakibasa? Oy, walang nagsabay sa akin, nagbukas. 2 Corinthians 7:10. Okay, it's warning that the negative become positive. Yun ang meaning in the 2 Corinthians 17. No? Kumbaga, kung may aral ka namang nakukuha sa mga nakaraan mo or sa experience na ano, yung negative na yan gawin mo positive. No? Gawin mo maging, matuwid na. No? And that you are now able to turn at its advantage into advantage. Na huwag mong hayaan na kung negative na yan, patuloy ka pa rin mag-negative. Hindi mo alam paano i-transform in positive yung mga naranasan mo. No? The Word of God is malinaw na sinasabi na kung makaranas man tayo ng sorrow o kapigatian o ano man, merong kapalitian, no, na kung tayo ay hindi naman yung sorrow wala talagang kapulat, worthy. Ayun. Yun ang nagbibigay ng kamatayan na ano talaga. Pero pag tayo ay nagkaroon ng kamalian man, may pagsisisi, no? Spiritually. So, gawin natin ang negative become positive and disadvantage into advantage. No? Yun na yung sinasabi na kung ikaw noon, isa kang ganito, isa kang ganyan, dati, no? Sa ngayon ay nagkaroon, dati yung mga ginagawa, drug abuse, ito ang sinasabi ko kanina ng mga dati kagano'n. Yung mga ganyan na kasalanan, may pagsisisi, no? Para hindi, at saka huwag nang balikan. Okay? Kasi negative to positive at disadvantage to advantage. Okay, ano pa ang pangalawang ways to murder time? Pangalawa, live an imbalanced life. Kung ikaw mamuhay ng imbalance na buhay, you are wasting your time. What is imbalance? Lahat ng mga imbalance, not balance. No? Halimbawa sa ating system na ating katawan, kung ikaw kumain na hindi balance, no? Imbalance, lagi kang junk food, laging taba, ano nangyayari sa katawan mo? Magkasakit, magiging, kung hindi balance sa paglabas na yung pawis, kung kailangan mo magpawis, walang pawis. Kung wala ka nang ginagalaw, halos pawis-pawis ka naman. Imbalance ang katawan mo, no? So kung may imbalance ang ating nervous system, magkasakit ang isang tao, o sickness. And then, yung imbalance chemical sa ating katawan, yun na nakakause ng sakit. Imbalance, puro ka sugar, puro ka tamis. Ano mangyayari sa imbalance sa pagkain na yan? Yun. May mga na sakit. Ano ka ba? Ay mga stress pala. Diabetes, arthritis, dami. No? Kasi imbalance nga ang ano sa ating katawan. Kung sa trabaho naman, pag imbalance ka naman, ang balance sa work, 6 days in work, 1 day and rest. Ganyan, balance ka. Pero kung 7 days ang work mo, imbalance ka na. At kung 6 days rest ka naman, 1 day work, mas lalong imbalance. Wala kang ginagawa.
gawain sa buhay, prayer, para makumpleto natin ang isang araw. No? Kasi nga, ang isang araw, it composed 24 hours. At ang 24 hours, one day lang naman ang hinihingi ng Diyos sa atin ngayong araw, sa 6 na araw. Tapos kukunin pa natin kasi sayang yung double pay, sayang yung income na ma-release mo ang kung isipin mo, napakaano natin, no? Sigurista na. Pero ang hinihingi lang, 6 times 24, ilan yun? Pero ang hinihingi lang na ating pagyan, 24 hours. Sa 24 hours, hatiin natin 12 days ang skip. Okay. So 12 days, yun ang ating ibigay sa Diyos. Ilang oras sa batay sa umaga, 4, sa gabi, 2, ilan na, 6. May 6 pa. Saan may ang kukunin? Para makumpleto isang araw mo sa Diyos. Sa cottage natin, 2 hours, 8 na. Mayroon pa, 4 hours. Saan mo yan i-google? Yun naman ang hanapan mo. O, nandyan ka sa overnight prayer meeting, fasting, sa lahat, para makumpleto natin ang araw ng Diyos. Amen! Hindi ang araw po talaga ang 24 linggo. Doon natin i-google sa ibang mga gawain ng Panginoon. Kaya yung si 2 na ikaw ay nakakumpleto sa hinihingi ng Diyos na oras na para sa Kanya. Now, yan ang ating pinagsikapan. Okay. So, ano ang mga sign of living an imbalanced life? Living in pessimism or negative. Bakit naman? Yung bang laging may negative? Sabihin, kahit tayo ayoko, baka may nasunod tayo dun. Ay, ayoko, baka wala akong pamasakit. Akit tayo dun. Ay, wala akong kuwanyan. Wala akong pambili. Puro negative. Diba? May mag-invite ng birthday. Tinatawag sa kanito, ay, ayoko, baka hindi ako papasukin sa pintuan. Hindi pa nga, ina-advance mo na ba ang pangyayari na hindi naman ganon ang dapat mangyayari. So, ano ang sabi dito? So, kung negative kang iniisip, tapos nangyari, twice kang nag-suffer. Bakit twice? Una, yung inisip mo pa, nag-suffer ka pa negative. At nangyari, dalawa na ang suffer mo. Kasi negative, believers ka talaga. No? Dalawang beses ka mag-suffer dahil sa pagka-permissive pessimism. Pessimism, negative. Kasi yung mga tao puro negative, parang takot ma-reject. Ayoko. Sabihin mo. Ayoko sa mga panahon ng magkapamilya. Sabi ko, sige, yung panahon ng magkapamilya, hindi ko sinasabi na high school walang aral talaga, naligaw na. Ay, yung mga plano ng mag-asawa, sige, ligawan mo na, ayoko, baka hindi ko sagutin. Negative na. O baka reject ako dyan. Parang, di ba? So, hanggang sa pamilya, kasi puro ka negative. So, yan ang isang sign na imbalanced life. It's very, very imbalanced to always have the negative aspect. Imbalance ang buhay mo kung puro ka nag-iisip ng mga negative na mga bagay. Number 2, sa under of living balanced life. Living in jealousy and envy. Yung never appreciate. Lagi ka nasiselos, nanilibog ko. Meron ako nakilala sa naging kaibigan. Alam ko na medyo okay na naman dating niya. Pero lagi siya nag-ano, okay na ba ito? Ayaw na ba ako amin? Minsan, iba ikaw na, bakit laging concern na niya? Ano birthday mo ba? Sabi mo, January. Ay, mga November kasi concern talaga daw sa ano, tama ba yun? Sa November, ang mga November daw dito, concern sa kanilang sarili. Oo ba yun? Yung November, yung mga ano lang nila yun. Ay, mga
ano, humigit or mulabaw ba, no? So, living in Jerusalem in vain, live in an balanced life. Isa yan na ikaw ay hindi marunong mag-appreciate kung anong meron ka. Alam mo, sabi niyo sa Job 5:2, resentment kills a bull, and in vain slays the simple. Tagalog! Okay. Saan ba yung pinag-contestant dito sa ating ano? Wala naman ang marunong mag-Bible train pala. Wala kang contestant na yung people. Okay, Job 5:2. Bilis! Wala candidates? Wala candidates dito. December na ang nyo. Okay. Noon Tagalog. Ayusin. Mahalaga ang bawat dito. Okay, yung galit at saka yung yun nga, yung gamit ka, may silos, naninibughugan, yun ang magdadala sa iyo sa pagkahangal. Okay. Hindi yan ang sinasabi ko, hindi ka sasaya. It will lead to excessive destructive competition. Nasa, ano yan? Competition. Okay naman, kasi yung sa first point, everyone who competes in the games goes into strict training. Meron naman talang competition sa Biblia. Lalo na ako na athletes. Pero yung sobra ka naman nakipag-compete sa iba. Dahil gusto mong lamangan, no? Yan ay makasira sa iyo. Yung mga athletes nga, sobra ka sila sa training. Tatanungin mo ang kanilang mga magulang, asawa, mga anak, kung sila ba ay masaya kung may nagbola sa athletes. Siguro hindi, dahil kulang sa time. Kasi puro training ang ginagawa. Ano yun naman yung sobra ang training? May 10 kang medal, pag uwi mo, wala ka namang dadatunan. Dahil hindi nakapaghintay ang mapapangasawa mo sana o gano'n. Kasi wala ka ng oras. Hindi rin nagiging masaya yung over na pag-compete. Yung sa mga athlete. Marami sa mga athlete na gano'n ang nagiging nila. Kulang sa time. So success is nothing without someone you love to share it with. No, hindi naging balikot, wala kang halagaan yung pagsisika. Kung wala namang nakapaghintay sa'yo, wala ka namang yung ibig sabihin, parangalan na yung sikapan na grabe, no? So, kailangan balance lang. Hindi yung imbalance na sobra, halos wala ka na talagang oras sa pamilya, wala ka na talagang oras, lalo na pag ikaw ay gusto ma-promote, wala na oras sa simbahan, puro trabaho, ma-award ka pa ng most attendance. Ano tapos tama ba? Best attendance sa trabaho mo, dahil wala ka nag-absent, walang ano. Pagdating naman sa simbahan, pinag-mulistahan, baka ikaw ang pinaka-kolega. So, hindi rin maganda, no? Na imbalance ang nagiging ano. Dapat, kung ano din, kasi ang ating Panginoon, ayaw din niya yung iba ang ating pinakarangalan, iba ang pinakarangalan mo, no? Na nagsiselos din ng ating Diyos kung nahumaling ka na sa ibang mga bagay. So, dapat i-balance natin. No? Magaling ka man sa word, dapat mas magaling ka sa church. Amen! Yes. Mas magaling ka dito, magamit, kung you have free time, magamit ang iyong talent. Magaling ka nga sa computer sa eskwelahan. Magaling ka sa trabaho mo, dapat unang yung talent mo, paggamit mo muna dito sa trabaho. Amen? So yan ay balance, magiging balance. Okay. Ang pangatlo, oras, under living in balance life, yung medyo living in bitterness, yung lagi kang, iba mas masarap yung sweet and sour, may sweet, saka may sour. Yung iba naman, living in bitterness, laging anger, laging galit, wala nang love, wala nang tenderness, wala nang passion, kasi laging bitterness, pakit lagi ang kanyang buhay. No? Bitter
Yun. Kung may proportion or miserable. Tagalog, please. Lamentation 3:9. Okay. So, meron naman, minsan, maritan pa rin naman natin ang kapaitan sa buhay. But proportion lang. Kasi kung masyadong kapaitan ang lagi mong inisip, maging miserable naman din, miserable ang magiging buhay mo. If you always afflict yourself with bitterness, you will be a terrible person. And nobody will want to be near you. Walang taong lalapit sa'yo kung ikaw laging kapaitan. Ang iniisip mo, bakit? Wala ka na ibang sinasabi. Di ba? Nakakapagod kung magkaroon ka ng kaibigan na yung laging nakakapagod yung may kakilala ka na puro kapaitan ng laging sinasabi. Nasolve ka sa problema, meron na naman, ganito, ganito. Kung ikaw nakarinig sa kanya, parang ayaw mo na siya kausapin. Wala kang makuha wala kang encouragement o puro bitterness, no? So, totoo to na if you always afflict yourself with bitterness, maging terrible person ka, nobody will want to be near you. Walang makatatagal sa iyo. Puro ka problema, kailangan, no? Yung ganon. So, a certain amount of bitterness, kailangan, proportion, ano na siya? Na, meron ka bitterness, but you know how to, di ba? Okay lang yun, ganon. Parang bawit-bawit lang din sa mga nakausap mo. Diba? So, a certain amount of bitterness, even anger and hatred can motivate us to be better. Nakakabuti din naman makaranas tayo ng may konting bitterness, may konting hatred na siya, di ba sinabi ko na siya magiging kamay mo to be a better person. Kasi nga, may mga bagay na iiwasan na sa susunod hindi mo na gawin. No? To be a better. But if you allow it to destroy you, then you are only digging your own grave. Kung lagi mong pinimulkam, lagi inaano, ang kapaitan sa buhay mo, no? Para kang nag-ano ng sarili mo, libingan, no? Kasi parang wala ka, di ba? If you always think a problem and bitterness in your life, malapit ka na yan sa bibigyan mo. Wala ka na iba iniisip, gawin tapusin ang buhay. Diba? Yung gano'n. So, isa yan sa imbalance life, no? Minsan, di ba sa ating buhay, lahat siguro tayo makakarelate. Kasi minsan, pag meron tayong namimiss na mahal sa buhay, ang ginagawa natin, tinitingnan yung picture, kasi namimiss natin, pero hindi pa nakumunsan. Pero sa mga, di ba, kung isipin natin, bitterness, pag namimiss natin ng isang tao, tuloy, dati tayo mo tumitingin sa picture, napapatutok pa ng mga tinso, tumitingin. Ano mangyayari na sa'yo? Lalo ka, mag-trentas na. Ano na talaga? Dahil, yun ang ginagawa, no? Na, mas lalong nalulungkot. Kasi yun ang ginagawa, ang mga bagay na nakakalungkot. Pero hindi pala, no? So, ang dapat pala gawin, ayun natin na ating sarili, time na ikaw ay nalulungkot. Hindi naman masama pabiliban sa sarili, it means hindi naman betrayal, ayaw nag-betray ka sa iyong mahal sa buhay. Hindi naman. No? Sa ating mga Christian, marami tayong mga bagay na pag-aliw kung tayo ay nasa kalungkutan. Di ba? Nandiyan ka lagi sa gawain ng Panginoon. Yan ang gamot sa kalungkutan. Amen? Kasi kung lagi ka nagbubukbok, tumitingin ng picture, iyak-iyak, tapos basa-basa sa lahat ng love letter, text, ano mangyayari sa'yo na huwag malungkot, di ba? Ano naman yan? Yun na nga minsan, ako nakaranas din minsan, hindi ko nakalain pag nabasa ako, nakatokok sa hindi. Hindi ko na gano'n. Kaya nga, magawa ka rin gano'n, no? Kasi ano naman gagawin
maghulog sa bitterness. Amen? So, ang pag-aalaga sa ating sanity is one responsibility that we have our para sa alagaan natin ating sarili para sa ating loved ones. Hindi natin lalo sinasaktan ng ating sarili dahil namimiss natin ang ating loved ones. No, hindi ganon. Hindi sentimental. Hindi ganon. Alagaan natin ating sarili para may maabutan pa siya pag-uwi. Amen! Hindi yung nagkasakit ka na or dahil sa lungkot na yung naranasan. Okay, and then, pang-apat, living in dissatisfaction and complaints. At naman natin na, imbalance ang life mo if you live dissatisfaction, hindi masatisfied, and maraming complaints. Ano ba? Living in denial, yung pagtatanggi, yung hindi pag-isip at realistic pessimism. Yung parang, kakaiba naman ito, living in the denial, parang nag-iisip na walang problema. Iba naman ito, nag-iisip na okay ang lahat, maayos ang lahat. No? Pero wag kung hindi tayo makakasiguro dahil hindi nga natin alam ang bukas. No? Meron sa Isaiah 56:12, come, each one cries, let me get wine, let us drink our fill of here, and tomorrow will be like today, or heaven forever. Hindi naman ganun lagi sa ating panahon na lagi okay. Na meron tayong pinagandaan sa darating. No? May mga pangyayari, may mga pangit, pero yun ang pinagandaan natin. Na merong masaya, meron din malungkot. Hindi naman natin yun isinasabi. At sa atin, kung ano ang panahon ng kasiyahan, huwag mong papangitin. No? Halimbawa, kung ikaw ay masaya tayo dahil magsisimba tayo, nawala ng isang pirasong medyas ng anak mo, at magwawala ka na, wala ng nalilate na, dahil nandun sa isang pirasong medyas na wala. Diba? Kung hindi naman nakakaano na enjoy nyo sana yung araw na yun, may sabay-sabay kayo magsisimba, may isang bagay lang na nakakaano, doon pa nakapokus ang iyong atensyon. Ayaw tuloy na nilay hanggang sa walang nakasimba. Di ba? Kumbaga, ang magagandang bagay, pinapapangit. So yun, I think, do you always want to expect the best, you must be ready for the worst also. Hinahanap ba natin ang maayos, magandang pangyayari, but ready also sa worst. Pero kung hindi pa yan worst, best, magandang pangyayari, huwag mong gawin worst. Amen? Magpakasaya tayo, i-enjoy natin yung time na yan, na hindi pa dumating ang worst sa buhay natin. At huwag kayong mag-alala, kasi always may worst. Ang ibig kong sabihin ko, ano yung binigay, to be enjoy, to be happy, ituloy mo, huwag mong haluan na yung bagay na nakakapangit sa inyong ano na yun, no? Halimbawa, sa party, o sa meron tayong mga programa, no? Parang wini-welcome pa kung ano yung mga bagay na nakakasira sa may ibang ganun eh. Pag nag-host ng party, nagkasala lang o nagkamali lang ang kasama nila sa bahay, wala na. Ang lady na host doon, na nagpipipero, wala na. Magulo na ang nangyayari. No? So, sabi nito, you will have enough days of sorrow, so it is not a sorrowful day. Don't invent sorrow. Huwag na rin gawin na sirain. No? Halimbawa, kung may maganda tayo ang PGB sa church, oo nga, may experience tayo yung Thanksgiving, may isang para nakapokus tayo doon sa mga nagiging problema. So yung magiging maayos ang programa sana, ay wala na. Ay nandun na tayo sa nawala ng wallet. Wala, hindi na tayo nakapokus kasi si Pastor, nawala ng wallet, nandun, nagkagulo na. Ang dapat sa atin, kung ano yung nagiging maganda, at alam mo ito nakakasira, huwag mo nang bigyan pa ng attention para hindi nalalala. Amen? Nakuha ba natin? Kahit sa family natin, sa mga gawain, family gatherings, or ano ba
ego of the other. The man who fears God will avoid all extremes. No? So, wag po natin welcome yung nakakasira sa magandang mood mo, sa linggo, o sa gawain. No? Kasi, huwag ka mag-alala, or magbubuo lang talaga ng paninira sa mood, diba? Ng mga bawat isa. Ang atin, kung tayo ay nasa maayos na ano natin yun, ituloy natin yun, no? Para magiging maayos ang ating nagiging programa o ano pa man. Okay, number 3, sa, na to, ways to murder and live in the future. So you live in the future when you are too fixated on plans and goals, on dreams and ideas. Marami sa akin dito gusto parang magplano, pinaplano ang masyadong gusto ng perfect na plan. Marami dyan yung halimbawa pag ang isa ay ikakasal. Gusto niya ang plano ay perfect. So countdown na. 3 years from now, 2 years from now, grabe ang pagpaplano. Kasi gusto niya talaga na perfect ang lahat sa kanyang wedding. Pero hanggang sa nagiging 1 day na lang, 1 month hindi na nakakatulog. Kasi hindi na nakakatulog sa kanyang marcha ang bride. Grabe ang plano sa kanyang wedding. No? Na gusto niya talagang maging maayos. Kasi sabi nga nila, ito ang pinaka, ano na ito? Special day daw sa bride. Grabe yung ano niya, pag iniisip niya. Kahit 2 minutes lang ang kanyang pagbubok. Pero ilang taon ang kanyang pagpaplano sa walk. Sa paglalakad lang ng ano niya. Sandali ka naman yung 2 minutes. Maliban lang siguro kung tugtog siya. Kasi pabalik-balik lang, no? Tagal makarating sa harapan. Ay, back and forth na naman ang kanyang gagawin sa bansa eh. Pero, ganun ang mga masyadong too fixated on plan. Ito ang gusto kong gawin, no? Pero alam nyo, sa wedding day, sobrang kapaplan, minsan doon pa ang maraming gulo. Sa sobrang minsan, di ba? Nung away-away na, malapit na kasal, away-away na. Magulang, kasi gusto niya naman ganito. Ito, gusto. Away-away na, pati ang bridesmaid, ang mga ganun. So, minsan, sa sobra bang mapaplan na gusto talaga na maging perfect. So, ang sabi ko dito sa gusto magpapakasal, no perfect, walang perfect sa kasalan. Siguro sa lahat, sabi pa dito, lahat na na-invent na gulo sa universe nandun sa kasalan. Di ba? Lahat na na-invent na gulo sa universe, doon mo na sa kasal kung ikaw masyadong perfectionist. Minsan may magsasabi na ito, gusto ko magpakasal, garden wedding. Alam mo naman pag garden wedding, wala ang panahon. Sasabihin na pag daw, magkapuki ka na lang at magputa. Kasi hindi mo alam, at marami pa magpapakasal ng June bride. June bride, bagyo yan! Marami pa magpa-garden wedding sa June. Isa atin, magaya-gaya pa sa Amerika, na ang June nila doon, spring naman. Sa atin, mag-June ka, bagyo! Mag-garden wedding pa. Tapos hangin-hangin pa, patay lahat ang candle. Lumilipad-lipad pa ang mga tent. Kasi garden wedding, gulo. Tapos, tapos pag umulan ngayon, bukas ang kasal, lahat manalangin na sana, gulo, di ba? Lahat talaga manalangin na sana, bukas ay hindi umulan kasi. Nangyayari yan doon sa Jinsan yata, yung natin nagpagkasal ni Vin. Gagong wedding na siya. Hindi pa yung tapos kinabukasan umulan. So, di ba? Ma-perfect pa ang wedding mo kung gano'n. Tapos, sabi ko lahat ng gulo talaga ay nandyan sa ang nagawa, nasa loob kami ng tour. Ang lahat ng mga na-decorate, napasok sa loob. Wala lahat yung mga pati kumulan. At meron naman, nila, na sobrang dami, day
realize that the present is unwasted. You cannot enjoy. Diba? Sobra kang dapat, kung napaplano ka, no? Napaplano. Ay tanggap mo, tanggapin mo, you must enjoy. Nag-enjoy ka sa picture, o meron bang, maaari na yan eh, may picture taking, kung may bibig ka, dapat i-enjoy mo, hindi naman ganito, hindi naman ganyan, di ba? So, magulo talaga yan. So, yan ay isang live in the future na masyadong perfect ang iyong inaasahan. So, sabi dito, no perfect. Walang future na masunod ang kagustuhan mo sa iyong perfect. And then yung sumunod, malapit na ako, saving too much for the future. Yung sobrang kang nagsisave, halos hindi ka lang kumakain, kaya nagsisave ka sa future mo, hindi ka naman maganda. Oo, nag-info ka dahil sa kinabukasan. Tama naman, hindi mo naman nagsabi na hindi ka mag-bet or mag-save. But, save only percentage ng your income. Kasi hindi mo alam ang bukas kung mangyari sa'yo. Save ka kasi, hindi mo naman ang pinabangan. Yeah? Masyadong, save in the future. Tapos, hindi mo na rin naman alam. Info ka na info. Hindi pa rin naman pala magmana-mana. Hindi mo akalain yung dumadaan lang ng tao yan, yung pala magmamana. Dahil lang ito ay namatay, nag-asawa ka na po, yun ang naging so siya ang nagmana sa lahat ng pinaghirapan mo, na halos hindi ka kumakain. Diba? Halos hindi nagmimerienda at nagpapahinga. Oo, dahil saving talaga. Tama din naman mag-save. When you sacrifice too much to collect and to prepare for the future, you become so afraid. The things might not move according to plan. So prepare to be surprised, enjoy it. Kung meron ka namang blessing, enjoy mo naman para sa sarili mo. Kaya ng damit mo, meron ka namang bilisan pag-sarili. Di ba? Kaya ipon ka lang ipon para sa anak mo. Oo. Kung ma-trash mo ang may iwan, mag-ipon ka ng malaki. Pero pag hindi, wag na. Diba? So, kailangan enjoy naman kung ano yung blessings na naman ng Diyos na ito. Okay? Sandali na lang. So, ano pa ba dito? Then, Ecclesiastes 2:22-23. What does a man get for all the toil and anxious striving with which he labors under the sun? All his days, his work is pain and grief. Even at night, his mind does not rest. So, this too is meaningless. Wala ka namang pahinga. Hindi ka man lang isang araw, makapag-rest, grabe ang kayod mo. Siyang dahilan, makakay ka rin. Di ba? Dahil pagod ka katawan mo. Di ba? So, yan kalinaw na meaningless din. Hindi ko naman sinasabi na hindi tayo magsisika. Ini-encourage mga natin na magtrabaho bago magbuo ng pamilya. Pero kung meron tayong blessing, halos hindi na maka-offering, sayang. Para hindi na makapagbalik na sayang, hindi rin naman, hindi rin naman balance ang dating. Di ba? So sa atin may blessing na binigay ni Lord, makakain din naman minsan ng masarap. Hindi ka naman puro lugaw-lugaw lang. Kasi may trip na pinag-ipunan. Pero ang pagkain ng mga bata, lugaw, tinapa, sardinas. Dahil may inukuha ka o mga hindi naman kailangan. Okay, so ano pa ang sabi dito? Marami pa sana pero wala na tayong oras. Ecclesiastes 2:21. For a man do his work with wisdom, knowledge, and skill, and then he must give all he owns to someone who has not worked for him. This is so meaningless and a great misfortune also. Kaya nagtatrabaho ka lang para lang sa may maiiwan ka. Kaya ganun meaningless din ang magiging buhay mo. Kaya hindi naman natin mapipigil yung mga OFW. No? Isa rin ako mga-experience ng OFW. Kaya husband ko. Pero parang hindi rin nagiging maganda na 20
tagal ng papa ko, umuwi. Kumbaga gano'n, parang naghahanap din ng caring ba? Yung pagmamahal. Bakit paragi na ito si mama? May papa naman ako, parang gano'n. So, kung tayo man ay nagtatrabaho, hindi na maiwasan na yung bansa natin, walang magawa sa pamahalaan. Meron na silang inaano, project sa baha, pag may baha, may nakalaan na budget, pero bakit patuloy pa rin ang baha? Siguro nagpa-budget sila, para bumaha na bumaha. Di ba? Di ba? Dapat yan, parang may tax plan, yata, ginawa. Kasi wala katapusan ng baha. Pero hindi natin magsisisi ang ating mga kapatiran na ibang bansa. Pero ang sa atin sana, sa pag-iibigan ng ating pamilya, hindi lang support sa financial, para supporter lang natin sa financial, hindi ka nakasali sa pag-iibigan. Parang meron ding balance, no? Kung tayo, may dumating din ang panahon na stop naman na lumayo, para din naman sa pamilya, na makilala ka naman ng anak mo, at saka yung makapiling ka naman, hindi lang supporter and financial. Kasi marami sa mga anak, sa katagalan na ikaw nagsasabaw, hindi kinakilala ng tatay, kung hindi kinakilala ka ng pagbigay ng pera. Yun na yung mga naiisip. Pero sana ay makapaglaan din naman tayo ng panahon kung kailan tayo huminto. Diba? Hindi yung nung iniwanan natin ang anak natin, 2 years old, pabakasyon na tayo, hindi mo tayo nakapag-disiplina, baka ayaw na kumapit sa akin. At ano may ginagawa tayo kung maganda, hindi na tayo nakapag-disiplina, baka magtampo. Tapos hanggang sa dumating ka, 20 years old, mag-asawa na siya. Ang daming nasayang. Mayroon tayo ng mga balance sa pagdating sa ganito. Siguro it's time na sa pamilya naman ang ating pag-isipan, no? Kasi tama talaga yun na pag kulang tayo sa pamilya, maiiba din ang ating mga anak, no? Sa ating resource. Okay, para sa ating conclusion, no? Dahil oras na talaga. How do we live a balanced life and not modern time? Una, do what we should and what would be done to prepare for tomorrow, but in moderation. Live the moment. I-enjoy natin kung ano yung binigay na ating Panginoon sa ngayon. Yun na nga, hindi tayo mag-aksaya ng panahon. No? Gawin natin, hindi na natin isipin pa ang mga nakaraan, harapin natin ang ngayon, no, nakasama ang Diyos. Amen? No? If you sumunod, mag-schedule ng tama. Time must be enjoyed a lot. Revisit it a little, it is past, and invested a little, it is still the future. No, yung parang mag-schedule tayo ng tama, like yung sa ating pamilya. Kung tayo may plano na magtrabaho sa ibang bansa, schedule naman na meron naman tayong panahon din, no, sa pamilya. Ang kasi marami, no, na mas more, sabi mga nila yung OFW, mas kung bibilangin ang buhay nila, mas marami silang taon sa ibang bansa i-compare dito sa tumira sa Pilipinas. Di ba? Pero may schedule tayo ng tama. It's up sa atin kung kailan natin bigyan ng pagkakataon naman ang pag-iibigan o yung sa ating pamilya. No? And then number 3, make every minute account. The last verse, Ephesians 5:16. Diba sa? Sige, last verse natin. Tapos na tayo. Ephesians. Okay, huwag magsayang ng panahon. Don't waste it. Time is precious. Use and enjoy time whenever, wherever. No? Kung huwag tayong magsayang. Kung may time na binigay ng Diyos sa atin, no? Habang tayo namumuhay, magsamba tayo, no? Tingkod sa Kanya, huwag ko sayangin. Ay, bukas na, magsusunod na araw, dahil malakas pa ako, gawin ko pa ito. Don't waste your time. Amen! Kung may time pa tayo, maglingkod tayo ng tapat sa Panginoon ngayon, gawin na natin ngayon. Amen! Yan ang gusto ng Diyos, hindi tayo magsayang. Okay, kung merong mga
life. And God wants you to have a good life. Amen? Ang Diyos ang buhay at gusto niya na magkaroon tayo na maayos na buhay na kasama siya. Amen? Yun ang gusto ng Diyos, no? Huwag tayo magtaya at patuloy ang buhay. Huwag ka natin sa nakaraan. Palakpakan natin ating buhay na Diyos. Ngayon ito ang lahat na panalo.